at mga pahayag upang sa pagkakataon naman na tayo ang siyang magtuturo sa ating mga kapatiran ay maayos din natin na magampanan ang ating tungkulin bilang mga ngaral. Ito po'y maigsi. Mapapahaba lamang natin ito sa pamamagitan ng ating kanya-kanya ring mga pag-i-inject ng ating mga personal na mga kasaysayan sa buhay. Alam niyo po, one of my strategy, kaya ako laging may nasasabi. Maalala ko nung ako age ko 24 na bago akong nagtuturo, talagang bilang ang aking mga sasabihin. Nakaplano ang aking mga sasabihin. Pero habang tumatanda ang tao, tayo nagkakaroon ng tinatawag na wisdom. Mga karunungan nanggagaling sa pagbabasa, pakikinig, pag-aalam-alam. Pag medyo nababalaho, kumbaga sa sasakyan, ang ginagawa ko strategy, nagkukwento ako ng aking mga personal na karanasan na may kinalaman doon sa pinag-aaralan. Ayan po yung mga strategy sa mga ating mga bagong mga mangaral. Laging may paraan para tayo laging may sabihin. Pag medyo nauubusan tayo ng bokabularyo, para lang magamit yung oras, magkwento ka. Kwento ka ng mga personal mong kasaysayan o kasaysayan ng isang tao na maibabahagi mo. Sa ganung paraan kumahaba rin yung paksa. Wag lang yung sobrang napakahaba. Hindi tayo kinakailangan sa pagtuturo ng paksa, hindi tayo abutin ng mga 2 oras. Isang oras at kalahati kasama yung awitan, yung panalangin, yung basbas. Sapat na yun. Ngayon, kung ito man madaliin natin ngayon, maigsi, pagka tayo naman pare-parehas na nakakaalam sa pagtuturo, depende na lang ito kung paano nyo naman maililipat sang-ayon sa inyong sariling pamamaraan na hindi naman tayo mawawala doon sa giya. Ano po? So, ang ating pag-aaralan, sino ba yung tinutukoy ng Biblia o ng ating paksa ng mga tauhan ng Diyos? Sapagkat ang daigdig ay banat na, sanay na sa mga katwiran ng tao, sa mga matatamis na pananalita ng tao, na ayon sa kanila, tayong lahat ay anak ng Diyos. Kaya nga tayo isinilang sa lupa, binigyan tayo ng Diyos ng katawang may buhay, sapagkat tayo mahal ng Diyos. Tayong lahat ay tauhan ng Diyos. Ito yung ating alamin. Totoo ba na ang tao, lahat ng tao sa sanlibutan ay mga tauhan ng Diyos? Yan ang ating tataluntunin, bibigyan linaw natin ang katotohanan ng paksang ating pong pag-aaralan. Unang tanong, pasimula, ano ang katunayang hindi lahat ng tao sa daigdig ay tauhan ng Diyos? Malinaw po agad sa unang tanong pa lang. Dito sa Juan 8:44, tunguhin natin ang ating pambungad na talata, kayo'y sa inyong amang dyablo. Talagang medyo nagkakamainitan ng usapan dito. Sino yung kinakausap? Yung hindi katugma doon sa pananampalataya. Kasi mga panahon na yun, talagang uso tuligsaan. Talagang direktang kinumpronta nung nagsalita, kayo sa inyong amang dyablo. Ibig sabihin, may taong hindi pala anak ng Diyos, mayroong anak ng dyablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Ibig sabihin, normal na lang sa dyablo, normal na lang sa masamang tao, sa hindi tauhan ng Diyos. Yung pag nagsalita ng kasinungalingan ay parang totoo. Tanggap na tanggap niya sa sarili niya. Na yung sinasabi niya, yun dapat ang paniwalaan ng tao. Marami niya, tayo bantad na rin sa ganyan. Sa iba't ibang mga relihiyon, kung magturo sila, talagang wagaste. Tila baga kung tatanawin mo, totoo din sa kanila yung kanilang itinuturo. Pero ang tinutukoy dito, mga taliwas sa pagtuturo, mga iba ang itinuturo, ang sabi, meron palang grupo ng mga taong nabubuhay sa sandaigdigan na ang ama ay dyablo. Napaka saklap tanggapin, pero totoo po. Ngayon naman mga anak ng dyablo na ito, mayroong mga taong mababait
May kapitbahay kang magaling, mabait, nagbibigay ng ulam, pagka lalo't nahahalatang alaman lang usok na lumalabas na sa ating lutuan eh. Wala ikang ulam yung aking kapitbahay eh. May mga kapitbahay tayong mababait. Mapagkapwa-tao, palaibig, matulungin. Pero kapag iba ang Diyos, ang tawag ng Diyos doon, anak ng Diablo. Ay hindi ko mo sinabing anak ng Diablo, puro kawalang hiyaan na ginagawa. Meron tayong mga kapwa-tao sa paligid, na bagaman maayos ang pamumuhay, magandang tingnan, magaling makipagkapwa-tao, may itinuturing pa rin. Hindi ko maganda kang magtindig ng sarili, anak ka na ng Diyos o tauhan ka na ng Diyos. Meron pa rin sinasabi na anak ng Diablo. At ito'y batid natin hindi ito matatanggap ng ating mga kapwa. Pag sinabihan may kapwa mong anak ka ng Diablo, katabi ng magulpi ka. Hindi mo kailangan alamin kung sino-sino po ba dito sa barangay namin ang mga anak ng Diablo. Baka hindi ka pa nakakaisa napatay ka na eh. Hindi tayo ang maghuhusga nito. Diyos ang nakakaalam kung sino yun. Ang kinakailangan nating maintindihan ngayon, paano ba maging tauhan ng Diyos? Sabagat ang lahat ng pinapangarap ng mga tao sa ating lipunan ay maging tauhan sila ng Diyos. Paanong paraan? Aalamin natin. Sino ba tinutukoy ng mga anak ng Diablo? Dito sa unang Juan 4:5, pakinggan natin. Sila'y sa sanlibutan. Kaya tungkol sa sanlibutan ang sinasalita nila at sila'y dinidinig ng sanlibutan. Nakapokus po sa sanlibutan. At naging paksa na rin natin ng mga kamakailang mga buwan yung tamang pagbabalanse sa buhay. Ano po yun? Minsan kasi baka nga malito yung kapatid. Tayo nabubuhay sa sanlibutan hindi rin tayo lubos na makawawala dito eh. Ang ating hanap buhay nasa sanlibutan. Magtitinda ka ng tela sa palengke, nasa sanlibutan yun. Ang customer mo ay mga iba't ibang mga tao din. Kaya ito kinakailangan na malalim na pag-intindi. Ano ibig sabihin nung ang anak ng Diablo ay nabubuhay sa sanlibutan, ang kanilang pinag-aatupag ay tungkol sa sanlibutan? Ang ibig sabihin dito, nalibang ng nalibang ang tao na ang naging pagpapahalaga sa buhay natutok na lamang sa puro buhay pansanlibutan. Wala namang masamang mabuhay din tayo sa sanlibutan. Kinakailangan mo ring mamalengke, kinakailangan mo magtrabaho, kinakailangan mo makipagkapwa-tao. Saan mo ba gagawin yan? Dito rin sa sanlibutan. Pero ang kinagagalitan nito na tinuturing na anak ng Diablo, yung mga taong hindi nakakaalala sa tunay na Diyos. Walang puwang sa kanilang isipan at sa kanilang damdamin na meron pala silang tungkulin kinakailangang ikapagkaroon ng katuwaan ng Diyos. Sa ganitong mga sistema ng buhay, nakikilala at nalalaman ng Diyos kung sino yung hindi Kanya. Bagaman sa pagkakalatag ng pag-iibigan ng magkakapwa-tao, hindi mo mahalata yan. Sapagat sabi ko nga po, marami tayong mga kababayan na napaka-huhusay ng pakikipagkapwa-tao. Palaibig. Ganyan. Pero sa kabila ng lahat ng mga ganong kaganapan nanatiling nagagalit ang Diyos. Nai-stress ang Diyos Ang Diyos ay kay nagsisisi. Ay minsan tayo nade-depress, nai-stress tayo, malungkot tayo. Hindi lang pala tayo nahahapis at nalulungkot. Sabi ko nga po nung paksa ko nung nakaraang mga araw. Ikaw ngayon nalulungkot at may problema ka. Hindi ba naisip? Diyos nga din Diyos pa yun, Diyos na makapangyarihan. Nalungkot. Sa tuwing siya magagalit sa bayan ng Israel, kaya nagagalit nalulungkot Nalungkot siya. Hindi siya masaya. Sa inuugali ng bayan ng Israel na nauwi sa wala. Kaya hindi lang ikaw ang nai-stress, hindi lang ikaw ang nalulumbay, pati ang Diyos nalulumbay din. Sapagat ganyan ang katalagahan sa mundo. Mas maraming tao na nabubuhay dito sa sanlibutan ang nabuhay na lang ng paro at parito na hindi nagkaroon ng puwang sa kanilang pagpapahalaga, yung pagsisilbi sa Diyos. Yun po yung mga anak ng Diablo. Dinidinig sila ng sanlibutan, lahat ng kanilang pangangailangan sinasagot ng sanlibutan, nalibang sila. Majority ng tao na nabubuhay sa sanlibutan ang Diyos-Diyusan. Naging panagot yun sa kanilang pangangailangan.
Duminig ang sanlibutan sa pangailangan nilang magkaroon ng Diyos. Binigyan sila ng sanlibutan ng Diyos na iba. Yun po yung ibig sabihin nun. Na naging patag, naging maayos ang pamumuhay sa sanlibutan sapagkat lahat ng kailangan nila ibinibigay ng sanlibutan. Naligaw. Yan po ang ibig sabihin. Ano po ang paliwanag ng banal na kasulatan tungkol dito sa sinasabing sanlibutan? Ano ba yung tinutukoy na sanlibutan ito? Unang Juan 2:15 hanggang 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Iba po yung kailanganin at ibigin. Sabi ko nga po kanina, hindi ka makawawala dito sa mundo eh. Kaya ang paa natin ay flat. Sapagkat kailangan mo tumapak sa earth dito sa sanlibutan. Pero wag mong ibigin. Pag-ibig kasi mataas na antas yun eh. Kung kailangan mong mabuhay sa sanlibutan, yun yung tinatawag na need. Kailangan mo eh. Pero pag inibig mo, lumampas ka dun sa kategorya ng hindi na kailangan. Masyado mo nang inibig. Masyado kang nahaling. Masyado kang natutok ng napakataas na antas ng pansin doon sa bagay na pang sanlibutan. Pero hindi masamang makipamuhay ka rin ayon sa pangangailangan. Sabi nga po natin kanina, hindi ka rin makatatakas. Hindi ka pwedeng mag-uba-ub na lang sa iyong tahanan na ayaw mo lumabas sapagkat nabasa mo. Yung tao pa lang masyadong palapasyal, para kausap sa iba't ibang tao, nagiging taga-sanlibutan. Hindi naman po ganun ang ating ibig sabihin. Ang binabanggit po dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Halimbawa ba, yung bigas at ulam, sanlibutan yun eh. Nabasa mong huwag ibigin ang bagay sa sanlibutan, ano gagawin mo? Hindi ka nakakain. Kahit yung kaldero nahihiya ka, natatakot kang gamitin. Bagay ito sa sanlibutan, hindi ko mula ngayon, hindi ko ito gagamitin. Napakalalim po ng binabanggit sa Biblia. At ito pag nabasa ng mga mangmang na tao sa mga kaibayo sa pananampalataya, pwedeng gamitin ito eh. Kaya ang diskusyon mabubuwisit ka lang eh. Sa ganda ng paliwanag mo, ang sagot naman ng kapwa mo, maipilit din yung kanila. Sabi dyan, no? Huwag gamitin, huwag ibigin ang mga bagay ng sanlibutan. Bawal magsinelas, bawal magdamit, bawal magbrief, bawal magsuklay. Kasi yan ay mga bagay ng sanlibutan. Pag mayroong loko-lokong taong nakausap mo na ganyan ng mga pamimisaysay ng mga unawa, nakalulungkot nga. Ngayon, sapagkat tayo may malalim na unawa, ang sinasabi dito, huwag ibigin. Sapat na yung kailanganin mo lang. Kailangan mo ng 1 kilong bigas sa maghapon, kailangan mo ng ulam, sapat, okay yun. Pero wag mong pagtangkaan na mapunta sa yun lahat. Na ang oras mo, uubusin mo lang sa puro sa paghahanap ng mga pangailangan mo. Nakakalimutan mo ng may Diyos ka palang dapat paglingkuran. Kailangan, malaman mo yung tamang antas ng katayuan mo. Uungat na dito ka sa sanlibutan, huwag mong ibigin ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Kundi kailanganin mo lang. Hindi ka naman lubos na pinalalayo eh. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. See? Ang gusto lang naman kailanganin mo yung sanlibutan at umibig ka sa Diyos. Magiging patas na, okay na eh. Kasi ang nawawala dyan, sa buhay ng taong mahilig sa puro sanlibutan, nawawala yung pag-ibig ng Diyos. Nawawala yung pag-ibig niya sa Diyos. Nakapokus siya dun sa puro sanlibutan. Ito yung learning. Pero hindi tinuturong, mula ngayon, huwag na kayo pumunta sa palengke, huwag na kayo sasakay ng jeep. Mauubos ang buhay mo na namamali. Lalo ka lang mamamali. So ilagay natin ngayon ang tamang pagdadala ng buhay. Kailangan natin ng sanlibutan. Gamitin mo yung sapat sa iyong pangailangan. At kaalinsabay nito, magtaglay ka rin ng pangangasiwa sa iyong kaluluwa upang mamalagi din sa iyong katauhan ang pag-ibig ng Diyos. At gayon din sa iyo, iibigin mo rin yung Diyos. That is the only formula na hinahanap. Para hindi ka matawag na anak ng dyablo at anak ng sanlibutan. Kasi yung anak ng Diyos, yung tauhan ng Diyos, nasa sanlibutan din yan eh. Yung anak ng dyablo, nasa sanlibutan din. Paano kayo nagkakaiba? Meron kang Diyos. Yung iba, walang Diyos na tunay. Yun lamang po yun. Ngayon, ano ang kalagayan ng mga taong sanlibutan na tauhan ng dyablo?
Lilinawin ito dito po sa 2 Korinto sa pagtuturo sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo 4:4. Ganito ang ating patutunguhan. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino po yung Diyos ng sanlibutan? Yun nga po yung diablo, yung tagapagdulot ng kasamaan. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Karaniwan sa hindi nagsisisampalataya, yung mga walang relihiyon Yung ginagasta lang yung buhay sa puro sa buhay na ikasasarap ng kanilang material na kalagayan. Yun po yung mga walang pananampalataya. Upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Noong unang panahon pa man, hanggang sa ngayon, iisa yung sakit ng tao. Majority of the people, nabubulagan sila sa kagandahan ng daigdig, sa opportunity, sa offerings na ibinibigay ng mga pagkakataon. Pag ang tao dumunong na ng napakataas na dunong nakalilimot na sa Diyos Ang tingin na sa mga ngaral mga katulong na lang. Nakikipag-contest na yung mga ideya niya. Ganon yun Binibigay kasi ng sanlibutan yung bagay na hinahanap ng tao. Diba? Kaya nabubulag ang mga scientists Pag meron silang hinahanap na ibibigay ng science, yung kapaliwanagan, na kadalasan ay nagiging kakontra ng sinasabi sa Biblia. Yun sa sobrang runong ng tao. Sa sobrang dunong ng tao, nawawala ng tiwala sa Diyos. So ito pala, intentional na ginagawa ng Diyos ng sanlibutan, binubulag ng diablo ang isipan ng mga matatalinong tao upang huwag matutuhan yung tama. O ilang taong nag-aaral ang isang tao bago maging pare, di ba? Napakatagal. Pero dala-dala niya yung aklat na doon ay nakasulat na huwag kang sasambo sa Diyos-Diyusan. Di ba? Bulag. Dala-dala niya mismo yung batas, hindi naman niya maituro. Ay ganyan ang hayag na katotohanan ang nagaganap sa mundo. Na bagaman tayong mga nakatatanda, alam na natin yan. No need for explanation. Alam natin yan Kaya natin ito pinalalabas, yung paksang ito'y bahagi ng ating layunin na ang ating mga anak na kinakailangan mamalagi, kinakailangan magpakatibay, ay sa pamamagitan ng ating pagbabahagi, bagaman ang paksang ito'y nakatatamad na para sa atin. Luma na ito Alam na natin ito. Sino yung Diyos ng sanlibutan? Diablo yan. Tayo, alam natin. Yung mga anak natin, alam ba yan? Kaya ito, ibinabalik natin yung mga luma upang lalo pang patatagin ang kaalaman ng ating mga minamahal na mga kabataan. For the benefit of the doubt, ika nga sa English. Alam na natin lahat yan Pero kinakailangan natin ngayong halongkatin, alamin at ituro sa mga kabataan yung ganitong mga bagay. Kahit nasa pandinig ng iba nating mga kaedad dati na yung paksa na yan, alam ko na yan. Alam ko yung patutunguhan. Pero mga kapatid na marinig pa lang yung paksa, alam na yung ending Totoo po yun. Lagi naman dalawang bagay lang nilalaman ng paksa natin. Isang papunta sa langit, isang papunta sa impyerno. Isang pang Diyos, isang pang Diablo. Kahit na ang libro natin ng teksto, pag nire-review namin 4 na ganyang kakapal. Pag binasa mo, ang laman lang naman din lagi puro iyon. Magbanal, pag tinamad ay impyerno, pag sumipag ay langit, puro ganyan Kaya huwag tayong mananawa, mga kapatid. Ituro natin, kahit na sa paraan paunti-unti. Mababago lang yan, depende sa ating mga approach, sa ating mga kwento, ibagay natin sa pangkaraniwang mga pangyayari. Yan, medyo tatanggapin ang pandinig ng panlasa ng mga kapatid yan. Mababago mo lang yan, tila baga parang bago, depende sa approach, depende sa aksyon, depende sa paraan kung paano tatanggapin ng mga tagapakinig. Kaya mahalaga pong matutuhan ng mga kapatid, malaman naman nila sa panahong sila may nakausap ng ibang tao, sasabihin ang lahat ng tao ay tauhan ng Diyos. Ilang milyon tao nagsasabing lahat ng relihiyon ay maliligtas. Iisa lang anya ang Diyos natin, bagaman tayo iba-iba ng relihiyon, ang patutunguhan natin ng isang Diyos. Yun Yung mga nabulagan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ng kanilang mga matitinong isipan
para wag maintindihan yung mas matinong bagay. Kaya marami. At kukunti yung pinalad na makaalam ng mga tunay na kasagutan. Ngayon, may dumalaw sa iyo, nakipag-diskusyon, nakipag-debate, hindi kayo magkaintindihan yan dahil sa una pa lang, hindi naman tatanggap ng tama yung mga bulag na yun eh. Nasa sayo, kung entertain mo, umubos kang 3 oras, baka sakaling makakurot ang puso, medyo maniwala, pero just in case na hindi, nakatalaga na dun yun. Bayaang ang mangmang ay manatiling mangmang. Yan po ang ibig sabihin nun. Ngayon, pumunta tayo. Anong katunayan kaaway ni Kristo ang mga tao, bagaman mababait, bagaman maayos ang pamimisay-isay sa pagdadala ng buhay, tila baga parang ang ganda ng ang takbo ng pamilya, hindi sapat na dahilan yun para sila'y maging kaibigan ng Panginoong sa Kristo. Kundi may mga pinabanggit ding mga kaaway ng ating Panginoong Hesus Kristo at kalaban ng Diyos. Pakinggan natin ang sinasabi, Filipos 3:18, ating basahin, sapagkat marami ang mga nagsisilakad. Sino ba yan? All of the people living on earth, especially at this present time, ang daming lumalakad na tao. Pag sinabing lumalakad, nabubuhay yan eh. Pagpatay, hindi ka na makakalakad eh. Marami ang nagsisilakad. Ilang bilyon ang populasyon ng daigdig ngayon? Napakarami niyan. Nagsisilakad silang lahat. Na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ano ibig sabihin? Majority. The general part of the population, larger part, mas marami yung mali. Kaya hindi contest ngayon yung pagmarami. Tulad nung nakausap nga ang aking pong kinikwento, nakausap ng isa nating talubatan ng kapatid, kaklase niya at kaibigan. Ang palatandaan daw ng isang relihiyon na kinaroroonan ng katotohanan na yun dumadami. Ano ba pang antibiotic doon? Sakaling ang mga kabataan natin ay matanong ng ganong kaklase. Baka malungkot. Brad, ba't nga ba tayo kukunti? 1954 pa tayo, hindi tayo dumadami. At tunay po naman na ang palatandaan ng relihiyong kinakasihan ng Diyos ay dumadami. Ito pang inject doon. Mas marami Muslim. Mas marami Catholic. Higit sa dating daan, ang dami. Higit sa Iglesia ni Cristo, ang dami. Papayag ba sila na kung yun ay madami, yun na tama? Hindi magsisipayag yun. Sasabihin lang madami nga ay sila, pero mali. O di ganun din sila, dumadami nga kayo, pero mali kayo. Hindi, mahahanap ka lang ng kagalit. Hindi naman din papayag sa pagtatawanan ka lang. Yun ang bunga ng mga taong hindi nakakaunawa. Nagsisilakad silang kasabayan natin, kasalimbayan natin sa umagang kapwa nagigising. May kanilang mga mabubuting pangarap sa buhay. Nagsisitungo sa kanilang mga hanap buhay, sa mabubuting pamamalakad ng pamilya. Pero ang malinaw na dapat nating maunawaan, hindi lahat ng may mabubuting buhay ay maituturing na tauhan ng Diyos. Mas marami sa kanila. Kaya sabi, marami ang nagsisilakad na kaaway ng krus ni Kristo. Saan napunta yung konti? Pag may marami kasi, mayroong konti eh. Yung konti na yun, yun yung tayo. Yun yung kakampi ng Diyos. Yun yung tauhan ng Diyos. Pero majority of the people, kahit pa mas matino pa sa iyo ang buhay, kalaban po ng Diyos yan. Basa, Roma 1:18, sapagkat ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Ba't ba napupuot ang Diyos? Nalulungkot, nai-stress. Kaya sabi ko, huwag kang malulungkot, huwag mo isipin na tayo lang nalulungkot. Na para kang pinagsukluban ng panahon pag nalulungkot nga. Okay lang yan. Diyos nga nalulungkot eh. Ano ba bunga ng lungkot? Poot. Pag nalungkot ka na eh. Pag hindi mo nakita yung maayos na bagay sa bahay, nalulungkot ka, kasunod ng mga 2 segundo lang puot na kasunod dun eh.
Ang ugat ng puot ay lungkot. Pag hindi ka masaya, nagagalit ka. Ha? Ang Diyos, nadidepress din yan, nai-stress, napupuot dahil sa lungkot. Ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Mga tao. Majority ng tao hindi nakakatuwa. Majority ng tao ay nakakapuot. Ngayon sasabihin ng kapitbahay mo, magkaiba lang tayo pare ng relihiyon pero kapwa tayo mahal ng Diyos. Tayo tauhan ng Diyos. Oh, sarap pakinggan na. Lalo't may dalang pata na, ito pare, ang katunayan, ang pag-ibig ay namumutawi sa lahat ng tao. Ito, may dala akong isang bistag na pata ng baboy, lutuin mo dyan. O, di siyempre, friend na kayo, may dalang baboy, mabait yun sa iyo. Pero ang kanyang pananampalataya mali. Galit ang Diyos, may puot ang Diyos, pero kayong dalawa, friend. Magka-friend kayo sa Facebook. Dahil may batas din naman tayo, pakikipagkapwa tao. Ang iiwasan mo lang naman sa kanya, yung kanyang masamang gawa. Yung masama niyang pananampalataya, sa kanya yun. Pero kung nakakahiram ka ng martilyo, nakakahiram din sa iyo, may mabuti kayong samahan na hindi nakaka-apekto sa pangkaluluwa, okay lang yun. Pero ipinakikita po dito, hindi lahat ng taong nabubuhay. Kaya sabi, marami. Ng mga tao. Hindi isa yan. Hindi isang tao lang masama. Hindi tatlo, hindi apat. Mga. Kasamaan at kalikuan ng mga. Majority yun. Kaya yung ating pinag-uusapan, ang tauhan ng Diyos ko, konti lang. Ay matuwa ka ngayon. Sapagat tayo kakaunti. Sapagat yung mga, yung marami, yun yung mali. Ang katatayuan sa buhay. Hindi itinuturing na tauhan ng Diyos. Ngayon, paano ba nagiging tauhan ng Diyos ang isang tao? Ano yung mga kaparaanan para matutuhan natin, maituro natin sa ating mga anak? May mga patakarambang inihayag sa banal na kasulatan upang ang isang kaluluwa o isang taong katulad natin maituring na tauhan ng Diyos. Pakinggan natin, Juan 8:47. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. As simple as that. Pag yung ginagawa mo ay nakaayon, nakabatay doon sa batas ng Diyos, ganun kasimple yun. Unang-una, dumating sa iyo pagkaunawa, nakilala mo yung Iglesia ng Diyos na buhay, kay Kristo Jesus. Sabi naman ng kalaban, yun nga po kasi sinasabi, ba tayo nyo ituro sa ibang tao, ba tayo nyo pumunta sa ibang bansa, kawawa naman, kayo na lang naligtas. Tayo ba'y tamad? Kumikilos naman tayo. Papunta tayo doon. Sa paglakad ng panahon, tayo ay dumami-dami yung ating mga magigiting na mga mangaral. May kapasidad na talaga tayong lisanin pansamandali ang Pilipinas at tayo makarating na ibang bansa. Darating yun. Marami tayong matuturuan ng mga taong dumirinig sa salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na sinosolo lang natin yung magandang pribilehyo na yan na ang ating mga panalangin ay dinidinig ng Diyos. Sila na lang magaling. Sila lang mabuti. Kasi tayo nasa first stage pa lang Mahalin pa lang at sinupin yung andun pa lang tayo sa sangbahayan. Nasa starting point pa lang tayo. At this early stage, hindi ka maaaring magmadali. Yung paro-paro nga hindi nga ginawang may pakpak agad, di ba? Yung bata nga, 7 na buwan muna sa tiyan. Hindi pinapanganak agad ng malaki na Lahat dumadaan sa stage. Di po ba? So, pati yung paglaki ng katawan ng iglesia, yung pagdami ng mga taong dumidinig sa salita ng Diyos, may pataan yan. Hindi mo pwedeng ipagpilitan na ngayon agad o bukas agad. Pero yung pangarap at layunin, nasa atin yun, nasa diwa natin, nasa bayan ng Diyos. Diyos din ang gagawa ng kaparaanan. So, ang Diyos ay nakikinig ng mga salita, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito ay hindi ninyo dinirinig. Yun, nabalikwas dun sa mga kinagagalitang mga tao.
Ang pinaggagawa ay puro mali. Marami yun o konti? Marami. Hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Yan. Merong discrepancy na tinatawag. Hindi lahat ay patag, hindi lahat ay isa antas. Merong dumidinig sa Diyos, merong hindi. Merong pinakikinggan ang Diyos, merong hindi rin. Pero pag tinanong mo ng isang biglaan tanaw, napakasaya ng daigdig. Pag may nag-TikTok sa Japan, lahat ng bansa may nag-TikTok, kay saya-saya. Di ba? Panatag ang buhay, kahit COVID time may mga nagsasayaw. Maraming nakakatanggap ng ayuda. Ayos lang ang buhay Pero pag ang pinag-usapan yung katuwaan ng Diyos, natutuwa siya sa kanyang tauhan. Bagaman, masaya ding nabubuhay, mayroong Diyos na pinaglilingkuran. Dalawang klase masayang tao Isang masayang naglilingkod sa Diyos, isang masaya na walang Diyos. Kaya hindi ko matpatag ang buhay Sinasabi, pinagpapalaan niya kami ng Diyos. Hindi ko, yung mga drug pusher nga laging maraming pera. Ano pinagpala ng Diyos? Diba? Yung mga hijacker ng mga aeroplano, hijacker ng barko, yung mga bank robber, mga holdapper, pinagpapala yan. At siya maraming pera yan Ano pinagpala? Yan ang ibig sabihin nun. Hindi lahat ng mga kapanatagang nagaganap sa mundo puro pagpapala ng Diyos. Merong mga pagkakataong bunga ng pagdinig ng Diyos sa kanilang mga dalangin. Kaya nalilito nga ang tao. At dahilan sa ating unti-unting malalim na pagpapaliwanag, gagabayan tayo ng mga tamang pangyayari. Maiintindihan natin. As we grow old, maiintindihan natin ang pagdadala ng pananampalataya nasa mabuting pagdadala ng unawa. Hindi mo kailangan makipagtuligsaan at makipag-ubusan ng nalalaman at oras sa mga taong di naman gustong makaunawa. Mag-share tayo sa mga deserving na makaamot ng pagbabahagi ng ating mga pagturo. Pero sa simula at naramdaman mong wala din namang patutunguhan, lubayan. Tigilan. Hayaang ang mangmang ay manatili sa kanyang kamangmang. So that is number 1. Para makilala ang isang tao na siya'y tauhan ng Diyos, una, marunong kang duminig. Marunong kang sumunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, Mateo 7:24, ganito ang palatandaan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap. Ano yung susunod sa pagdinig? Kanina sabi, dumidinig ng salita. Ano yung pangalawa? Gumaganap. Hindi sapat yung narinig mo lang. Ngayon, minsan ipupunta ka sa YouTube Pag-aaralan mo, paano ang pagluluto ng yema? Paano ang paggawa ng fishball? Nadinig mo napanood mo. Iba yung after mong madinig, sinubok mo. Natuto kang gumawa ng fishball, ganun pala paggawa ng fishball. Nanood ka ng paggawa ng mushroom, paano ba ginagawa? Pagdating mo sa bahay, ginawa mo. Kasunod ng pakikinig, yung application. So, hindi ko mo nakinig ka na salita ng Diyos sapat na. Kulang yun. Kinakailangan mong ganapin. Kaya nakatutuwa sa damdamin yun. Napanood ko lang niya sa YouTube. Ngayon, kaya ko na. Marami mga ganon. Noong 2017 isang pagkakataong wala akong makitang mag-welding sa school. Lahat ng puntahan mga kakilala kong marunong mag-welding puro busy. Yan, mataas nga rate ng mga welder, 1,000 sa araw. So okay na lumbay, okay na hapis, okay na lungkot. Napuot ako sa daigdig sapagkat yung aking mga pagawain walang gumagawa. Ano ginawa? Nagpunta ako sa YouTube, pinakinggan ko, pinanood ko kung paano pag-welding. Saka ako ginanap. Bumili ko ng bakal na mahaba at pinagputol-putol ko, saka ako pinagbuo-buo uli.
Dumanas ako nung gabi, hindi ako makakatulog at sapagkat parang may buhangin sa loob ng mata ko. Ano sumunod na mga araw, hindi na ako nahihilam, hindi na namamaga, sanay na ako. Nung una mabigat eh. Pag dinidikit mo gano'n sa bakal parang hinihitit eh. O ngayon para ka lang dumadampi ng katol doon sa ibig sabihin, nakatutuwa sa damdamin na natututo ka na maraming bagay, nagagampanan mo yung hindi lamang naging sapat sa iyo nakinig. Kaya sa ating mga panalangin, itulungan mo kami Panginoon na ang mga salita hindi lamang maging sapat na aming marinig, kundi ito po'y aming maisabuhay, aming pong maganap. Ganyan ang tao. Natutuwa ang Diyos, itinuturing ang tauhan ng tao na kung makapakinig ay gumanap. Matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ba't ka matalino sa bato itinayo? Hindi lang basta itinayo sa bato, hinukay yun, nilagyan ng pundasyon, binuhusan ng semento. Ganun yun. Kasi isipin ng iba, mas matatag kaysa lupa, humukay, nilagyan ka ng anilyo, saka ika binuhusa. Sa bato nga naman yung kahirap maghukay. Pero sa Biblia, ang ibig sabihin ng natayo sa ibabaw ng bato, matatag kasi. Matatag. Bagaman ngayon hindi na ugali ng tao na sa ibabaw ng bato nagtatayo. Kasi sa lupa talaga. Kaya pag wala kang unawa, makukontra din sa pag-iisip. Bakit naging matatag yung sa ibabaw ng bato? Kasi nga nagre-represent ng katatagan yung bato. Kaya nga sinisemento yung lupa, di ba? Nung naging bato siya, tumigas yung semento, tumatag. Yung bahay nasa ibabaw ng batong puting. Ganon din yun, di ba? Yung puting na binabao ng mga engineer sa lupa, kaya kailangan patigasin ng bato sapagkat larawan ng pagiging matibay nakatanim sa bato. Kaya binubuhusan ng pagkarami-raming semento at buhangin yung hinukay na lupa na yun. Yun yung bato na tinitindigan ng isang matibay na building. Kapag kaya yung mga narinig mo, ginanap mo ng maayos, ayun, natutuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos sa mga taong marunong na makinig, marunong pang tumupad. Ang tawag diyan sa mga taong ganyan, mga taong may taglay na katalinuhan. Puntahan natin, ikalawang Timoteo 2:19. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Yung kanina sinasabing matibay, natayo sa bato, tinatatakan ng Diyos yun eh. Mayroong distinguishing mark na tinatawag. May etiketa, may pagkakakilanlan. Tinatandaan ng Diyos yan. Ito, anak ko to, tauhan ko to, maayos ito. Nanatiling may tatak, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Isa sa gampanin ng tao ay yung matutong sumuko sa Diyos. Sumasambitla ng Panginoon, ng pangalan ng Panginoon, natatakot sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, napasa sa ilalim sa kagustuhan ng Panginoon, lumalayo sa kalikuan, yan yung may matibay na pinagsasaligan na tila bahay na natayo sa ibabaw ng bato. Tayo yun, matatag, namamalagi, namamahagi. Yan ang palatandaan ng kung ano ang karakteristik ng isang mahusay na tauhan ng Diyos. Kaugnay pa rin ng paksang itinuro natin kanina, ang ingrediente ng isang mahusay na tauhan ng Diyos. Namamalagi, namamahagi, nagpapakatibay. Sa huling talata na ating may paglilingkod, paano nagsasanggalang ang mga tauhan ng Diyos sa lahat ng aral ng Diyos. Paano niya pinakikipaglaban, iniingatan ang lahat ng mga aral ng Diyos. Basahin natin ang huling dalawang talata, Galatia 2:5, tunguhin natin ang pag-alam. Sa mga iyon ay hindi kami napahinuhod na supilin kami. Yung mga pinag-uusapan natin. Yung mga panahon na yun talaga, uso talaga yung diskusyon, debate. 20 taon na pinagkakagalitan. Ano si Kristo? Tao o Diyos? Ilang pagkakataon yan. After the debates, wala rin nangyari. Hindi naman sumama. Diba? Pero kinakailangan talaga, hindi ka papahinuhod na supilin. Just in case, right now, may dumating na threat, ganon. Kung sila pumasok ba sa atin, ba't di tayo lalaban? Pero yung atupagin pa natin yung tayo padadayo.
Ubos oras lang yun. Ibig sabihin nito, hindi ka papahinuhod na supilin ka kahit na sino na yung nalalaman mo ngayon tama, baka tanongin ka, ikaw ba lingkod ng Diyos sa loob ng Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus? Opo. Matatag kong tinitindigan, ako'y miyembro ng Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Kung gayon ay tatanungin kita, sabi ng kalaban, bakit bawal sa inyo ang dugo? At bawal kainin? Baka ilang simpleng tanong na yun ang ating mga anak at ang ating mga nasasakupan biglang babalikwas ng tanong sa inyo, brother, kapatid, ba't nga ba bawal ang dugo? Diba? Mga miyembro o mga mangaral, kinakailangan pag dumating ang threat, isang pagkakataon, na hindi naman ikaw ang lulusob, ikaw yung nalusob, hindi ka mapapahinuhod na ikaw ay supili. Kinakailangan alam mo ang lahat ng mga kasagutan, lahat ng naiipon lang naman yan sa kakaunti Ang balak nga namin part of our plan in this 2021, may mga binubuo po kami dito, mga guidelines para sa maliit na aklat na pantulong sa ating mga bago-bago mga mangaral. Hindi sa kung sino gustong mag-subscribe, pwede naman itong i-share lang through messenger, mga ganon. Ibang mga pangunahin natin mga doktrina, panlaban sa Jehovah's Witness, panlaban sa mga born again, panlaban sa INC, mga bubuin natin, mga statement of conversation, paano kung ganito tinanong, eto sagot mo. Marami tayong magtutulong-tulong dyan. At humihingi din ako ng tulong sa ating mga kapatiran na marami na mga naipon dyan. Gagawin natin yung isang libro, hindi natin ibebenta. Baka akala tayo nangungomersyo. Ngayon naman hindi na mahalaga yung piniprint I-send mo lang sa kanila, ipiprint nila yun Sila na, bahala doon. Patitibayin natin ngayon. Ng ating mga kapatiran parang pusa na pag kinalabit may laban agad. Handa. Sa anuman. Hindi papayag na mapahinuhod na supili kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Huwag makadarama ng takot o ng pagpapasa ilalim. Lagi tayong magtiwala pag nasa atin ang tama. Lagi tayong may paraan. May mga strategies din po sa mga diskusyon. Marami po tayong mga ma-share, mga paraan. Iba-ibang mga paraan kung paano wawagi ang isang usapin. Lalo't lalo na yung mga walang kwentang usapin. Wala na nga kwenta, nadali ka pa. Pag ang kausap mo alang kwenta, kinakailangan manalo ka doon. Ang gagamitin mo lang yung strategy, yung kanyaring strategy. Ganun lang There are so many ways. Hindi tayo mauubusan. Sapagkat tatak ng tauhan ng Diyos, hindi na patatalo, hindi na pahihinuhod, na supilin kailan paman ang mabuting kaalaman. Kaya tayo, ang pangarap natin ay lalo pang magpakatatag, maging solid, upang sa lahat ng mga salit-saling lahi, o maging sa panahong ito na habang tayo kasalukuyang pinauutang ng Diyos ng mga buhay at kalakasan, mangyari nawa na sa tuwi-tuwi na lagi tayong maituring nakakampi ng Diyos, kabaka ng Diyos at tauhan ng Diyos. Huling talata na aking may paglilingkod, Efesos 6:12. Ganitong sinasabi, sapagat ang ating pakikibaka, ibig sabihin ng pakikibaka, either nakikipagtunggali or nakiki-get along. Pakikibaka, nakikisama ka sa kapwa mo baka. So pag isa ka lang na baka, hindi ka pwedeng makibaka ng kambing ka kasama. Iba yun, isang baka, isang kambing. Ang ibig sabihin nito, nakikibaka, sama-sama tayo sa pagharap. Puro tayo baka ng Diyos Tayo alaga ng Diyos. Anong araw ang pinaghahandog sa Diyos yung mga baka, yung mga matatabang baka. O tayo ngayon ay alaga ng Diyos, puro tayo baka, nakikibaka tayo. Sanay lang kasi tayo sa salitang pag nakikibaka nakikipagtunggal nakikitigma
Tama rin naman yun, yung mga nakikipagbaka sa digmaan, sama-sama yung mga sundalo, magkakampi. Lahat sila yung nakikibaka over the enemy. Mga baka silang lahat, nakikipagdigma sila sa kambing. Ganun yun. Ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman ng dugo. Yung ating pagsasama-sama, bilang tayo mga baka ng Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng physical nating kalagayan, kundi ang ating kalaban sa matatag nating pagiging baka, sa ating panahon ng pakikibaka, pakikipagkaisa sa ating kasamahan, na mula sa pakikipaglaban naman sa ibang mga maling paniniwala, hindi laban ng tungkol sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Big group of people, religion na pinag-uusapan, malaking pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Tanggap nating mas makapangyarihan yung kalaban mo. Mas malaking pamunuan ang kalaban mo. Laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Pinakikita lang nito na talagang nahahati ang mundo. May kalaban lagi. So, it only shows ang mga taong nabubuhay, hindi lahat ay may iisang antas ng pagkakasama-sama. Hindi lahat ay baka. Nakiki, kapwa. Tao tayo, lalong-lalo na sa mga kapatiran. Nakikibaka tayo, nakikisama tayo sa ating mga kapwa upang magkaroon ng katatagan. Makita natin yung ating iniingatang mga kapwa, unang-una sa ating mga kapwa kapatid. Yan talagang the best na kapwa tao eh. Unang-una yung mga kapatid. Ang ating pagkaibigan sa ibang tao, yun tinatawag na sa laman at sa dugo. Pero pagdating sa spiritual, magkalaban talaga. Kalaban natin yung namamahala ng kadiliman. So, ibig sabihin, hindi nga magkakaisa. Merong tauhan ng Diyos at merong hindi tauhan ang Diyos. So, hanggang dito po ang ating naging maiksing pag-aaral. Maiksi, sumalit, naglalaman ng mga napakahalagang mga aralin na kinakailangang matanim sa puso, isipan at kaluluwa, lalong-lalo na ng ating mga iniingatang mga kabataan at mga anak. At tayo na rin po sa ating abang kalagayan, sa anumang edad, tayo nakasama, mahalagang aspeto ng doktrina ng ating pinaniniwalaan.